Talagang napakakagyat na balita mula sa gitnang silangan. Hindi lang lumalawak ang digmaan, kundi pumapasok na ito sa isang panibagong yugto. Inanunsyo ng Iran ang ganap na mobilisasyon at namimigay ng armas kahit sa mga batang 12 pataas. Sa katunayan, nagpasya na ang Iran na opisyal na mobilisahin ang mga batang 12 taong gulang pataas para sa kanilang hukbong sandatahan. Itinatalaga ang mga batang ito sa checkpoint bilang unang sasalubong kung sakaling sumalakay ang Amerika. Dumating na sa rehiyon ang mga unang sundalong marino ng Estados Unidos para magsagawa ng interbensyon. Sa episode na ito, ikukwento ko ang lahat ng nalalaman tungkol sa sandatahang lakas at estrukturang militar ng Iran at kung bakit napipilitan ang rehimen sa Tehran na magmobilisa kahit mga bata. Ako si Alex Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko ang inyong suporta para sa YouTube channel na ito. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng pag-subscribe. Sa pag-donate o pag-sponsor sa YouTube. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Sa dulo ng episode, kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kinakailangan ng impormasyong ito, pwede ninyong suportahan ang channel kabilang ang pinansyal na tulong. Salamat po! Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News, nasa description ang link. Paalala, iniulat dati ng Tasnim na nagmobilisa ang Iran ng mahigit 1 milyong mamamayan bilang paghahanda sa posibleng panlupang paglusob ng Estados Unidos. Batay sa datos ng Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, tumitindi ang kagustuhan ng puwersang panlupa ng Iran na ipatikim sa mga Amerikano ang makasaysayang impyerno sa mga Amerikano sa teritoryo ng bansa. Kasabay nito, ayon sa ahensyang Tasnim, tumatanggap ang mga otoridad ng napakaraming aplikasyon mula sa kabataang Iranian na nais sumali sa hanay ng paramilitaryong milisya na Basij, Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon at sa regular na hukbo. At dito ay magbibigay ako ng CP mula sa isa sa mga opisyal ng Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Gusto ng Estados Unidos na buksan ang kipot ng Hormuz. Handa kami sa kanilang mapanirang estratehiya at posibleng pananatiling sarado ng kipot. Ngunit gaya ng lumabas na yon, isa lamang itong paraan para ihanda ang publiko sa usapin ng mobilisasyon sa Iran. Inanunsyo ng rehimen sa Tehran ang pagsisimula ng mobilisasyon ng mga batang lalaki mula 12 taong gulang. Ipinaliwanag nila na di umano'y ang mga kabataang 12 taong gulang ay kusang gustong lumaban, kaya bakit daw sila pipigilan sa ganitong hangarin. Nagre-recruit ang puwersa ng seguridad ng Iran ng mga batang 12 pataas para magbantay sa checkpoint at iba pang tungkulin sa Tehran. Ibinahagi ito ng Al Arabiya. Ayon sa media, matapos magsimula ang digmaan, lumitaw ang mga checkpoint sa buong Tehran at sa ilan sa mga ito ay nakapwesto na ang mga kabataang may mga otomatikong rifle. Nagsimula na ang mga otoridad ng Iran kaya lumalabas ang ganitong mga pahayag. Magkampanya sa kabisera para mag-recruit ng tao. Ang kampanyang para sa Iran ay naglalayong iparehistro ang mga gustong sumali sa puwersa ng seguridad sakaling magkaroon ng panlupang pagsalakay ng Estados Unidos. Ayon sa KSIR, umabot na sa 1 milyon ang nagparehistro. At ang minimum na edad ng mga bagong recruit ay ibinaba na sa 12 taong gulang. Oo, tama ang narinig ninyo. Sa Iran ay nagsimula na silang magmobilisa mula 12 taong gulang. Hindi na ito kumbaga impormasyon lang mula sa ilang media, mga source at iba pa. Hindi. Sa ere ng pambansang telebisyon ng Iran, si Rahim Nadali na isang kinatawan ng Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa Tehran ay hayagang naghayag na ang mga tao mula 12 taong gulang ay maaring magparehistro upang tumulong sa Korps at sa kabataang voluntaryong milisya ng Basij para labanan ang pandigdigang siga-siga. Ganyan talaga sa Iran nila tinutukoy ang Estados Unidos. Ayon sa kanya, tungkulin ng mga kabataang may baril ang pangangalap ng impormasyon sa seguridad, mabilisang pagpapatrolya at pag-oorganisa ng mga konvoy sa gabi sa lungsod. Sa mga checkpoint at patrol ng Basij, sabi ni Nadali, na nakikita ninyo sa buong lungsod, napakarami naming voluntaryo mula sa mga kabataan at mga teenager na gustong makilahok. Dahil sa edad ng mga gustong sumali, ibinaba namin ang minimum na edad sa 12 taon dahil ang mga batang may edad na 12 hanggang 13 ay nais makilahok sa digmaang ito. Pahayag ito mula sa kinatawan ng IRGC. Ayon sa AFP, sinabi ng mga residente ng Tehran sa mga mamamahayag na mula na magsimula ang digmaan kontra Estados Unidos at Israel, nakakita sila ng mga armadong kabataan sa lungsod.
Hinaharang ng mga military pickup na may mabibigat na armas ang kalsada at nagsisiyasat ng mga sasakyan. Paglampas mo ng 100 metro, may ilang pribadong sasakyan na may mga kabataang armado ng baril na muling humaharang ng mga sasakyan. Dagdag pa ng isang residente ng Tehran, kapag may tumama na missile sa isang lugar, agad na ikinukordon ang nasabing lugar. Samantala, ang mga kabataang may baril na Kalashnikov ay sumisigaw ng utos kung saan tatayo ang tao, anong gagawin at regular na nagpapaputok ng mga babalang putok sa ere. Isinalaysay ng isang residente ng Tehran na gabi-gabi nagwawala at naninira ang mga taga-suporta ng rehimen sa mga pinaghihinalaan nilang hindi sumusuporta rito. Ginagamit din nila ang mga kabataang armado para sa ganitong layunin. Gusto ko ring banggitin na ang kilusang Basiji kung saan dinadala ngayon ang mga batang ito ay aktibong lumahok sa pagsupil ng mga protesta noong Enero. Ano ba talaga ang alam natin sa lakas militar ng Iran kung tumatawag na sila ng 12 anyos para sumali sa hukbo? Dapat ding banggitin na ilang beses nang sinabi ni Donald Trump na tapos na ang digmaan, pero patuloy pa ring inaatake ng Iran ang Israel at iba pang bansa sa Persian Gulf. Patuloy na isinasara ng Iran ang Strait of Hormuz na nakakaapekto sa presyo ng langis at gas, kaya nananatili ang lakas ng Iran. Opisyal na, ayon sa Konseho para sa Ugnayang Panlabas, mahigit 150,000 ang sundalo ng hukbong lupa ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Bukod pa ito sa paramilitar na grupo na Basiji at sa mas malaking regular na hukbong sandatahan ng Iran. Dagdag pa, inanunsyo ng Iran ang mobilisasyon ng 1 milyong mamamayan, ngunit posibleng mas marami pa ang may baril kahit di opisyal. Pagdating sa pamunuan, isa rin itong kontrobersyal na usapin. Ayon sa Israel, 7 matataas na opisyal mula sa kagawaran ng depensa at intelihensya ang napatay sa unang mga pag-atake. Tinarget din nila si komandante ng hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, Mohammed Pakpur. Mula noon, ilang mga lider ng IRGC at ilang dosenang opisyal ng nasabing hukbo ang napatay. Ngunit nitong Huwebes, inanunsyo ng Israel ang pagpatay kay Ali Riza Tangsiri, komandante ng hukbong dagat ng Iran. Bilang resulta, iginiit ng mga Israeli na ang natira ay tinatawag nilang zombie regime, ngunit nananatiling may kakayahan pa rin ang mga tropa. May tanong din tungkol sa mga reserba ng hukbo at drone ng Iran. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika na malaki ang ibinaba ng bilang ng mga pag-atake ng Iran gamit ang missile at drone, habang tumaas ang pag-atake ng Inidos sa mga target militar na umabot na sa 10,000. Pero kung titingnan natin ang galaw ng mga pag-atake, makikita natin na oo, totoo nga. Sa unang linggo, gumamit ang Iran ng 1,875 na missile at 2,245 drone, at sa sumunod na 3 linggo ay nagbago ang galaw. Ganito ang itsura nito. Ikalawang linggo, 240 na missile at 660 na drone. Ikatlong linggo, 210 na missile at 530 na drone. Ikaapat na linggo, 205 na missile at 480 na drone. Ibig sabihin, may kaibahan ang huling 3 linggo kumpara sa unang linggo. Pero kung titingnan lang ang huling 3 linggo, maliit lang ang pagkakaiba. At mukhang pagkatapos ng sobrang aktibo noong unang mga araw ng digmaan, nagtakda ang mga Iranian ng planadong bilang ng mga pagpapalipad kada linggo at sinusunod nila ang schedule na ito. Ibig sabihin, nagpasya silang magtagal sa laban. Tingnan nyo ulit ang galaw na ito at malinaw na nung unang linggo ay may biglang pagtaas, tapos pagkatapos nun ay halos naging pantay-pantay na ang lahat. Tuloy tayo. Sabi ng intelihensya ng Amerika, kabilang sa pinakamalaki ang hukbong lupa at panghimpapawid ng Iran sa reyon, pero limitado ang pagsasanay at luma ang kagamitan nila. Kapansin-pansin, maaring ito na ang huling mga araw ng F-14 ng Iran dahil sa digmaang ito. Ibinigay ng Estados Unidos ang mga eroplanong ito sa Iran noong dekada 70 bago ang Rebolusyong Islamiko at ginagamit pa rin nila hanggang ngayon. Nagdadala ngayon ang Iran ng dagdag na sundalo at depensa sa himpapawid sa isla ng Hark dahil maaring targetin ito ng pagsalakay ng mga puwersang panlupa ng Estados Unidos. Bukod dito, kung lumala ang labanan sa lupa, pwedeng maging vulnerable ang tropang Amerikano sa banta ng missile at drone, lalo na dahil malapit ang isla sa mainland. Tungkol naman sa hukbong dagat ng Iran, sinabi ni Ministro ng Depensa ng Estados Unidos
na si Pete Hegseth na mula nang magsimula ang mga pag-atake noong katapusan ng Pebrero hanggang ngayon, mahigit 150 barko ng hukbong dagat ng Iran ang napalubog. Ngunit nananatiling sarado ang kipot ng Hormuz dahil ginagamit ng Iran ang daang maliliit na mabilisang bangka para umatake sa mas malalaking barko sa Persian Gulf at mayroon ding silang mga underground bunker sa lupa na malamang ay nakaligtas sa pambobomba. At ang pinakamahalaga, sa ulat ng Estados Unidos noong 2017, tinukoy ang mga minang pandagat bilang pinakamahalagang bahagi ng estratehiya ng Iran sa kipot ng Hormuz. Malinaw na alam ng Iran na kapag nilagyan ng mina ang kipot ng Hormuz, magiging malaking problema ito sa mga susunod na buwan. Alam ng Iran na magiging problema ito para sa kanila, pero handa silang mag-escalate basta't manatili ang kanilang rehimen. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong nagpapasalamat. Pwede ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon, sponsorship sa YouTube o paid subscription sa iba't ibang platform. Piliin ang pinakakomportableng opsyon para sa inyo. Lahat ng mga link at detalye sa pagbabayad ay nasa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.